you find your ex? How do you find your passions? First of all, magandang gabi everyone! Buhay pa ba kayo dyan? Check lang, no? I just want to make sure na maging attentive kayo tonight dahil this is the essence of our event tonight. And to answer that question, how do I find my ex? Ex being the passion na hindi nagsimula lately lang sa akin. So, how do I find my ex? Ako kasi, for me, that ex is the one that drives me to work every day. Kasi minsan, tinatamad talaga tayo sa mga bagay na gagawin natin. Most of the time, tinatamad tayo, lalo't marami na tayong distractions. But, in order for us to find that ex, palagi niyong balikan kung why, bakit ko ba ginusto ang isang bagay. And mawawala lahat ng katamaran at motivation nyo once you look back kung paano or kung bakit nyo ginusto yung isang bagay. As for me, bata pa lang ako, alam ko na I was made to perform. Parang alam ko na sa oo, lagi akong uma-acting sa lamig. Hindi ko alam kung nagiging host ako nung bata ako. Pero I love performing, I love singing. Pag may mga reunions, ako yung pinapasayaw ng mga tito ko, ng magulang ko. And during that time, I was just having fun. And nung lumaki ako, syempre may mga priorities tayo. Kailangan natin mag-aral, unrelated yung course. But then, I went back to what makes me happy. And I think that's the beauty kung paano mo makukuha yung ex mo or kung paano mo babalikan yung ex mo. I love that kasi I actually didn't get to announce it. Si Odin graduated with a degree in IT. And again, summa cum laude. Sabi ko nga, kami ni Tito JR Mustard, kung nag-graduate sila with honors, kami nag-graduate lang. Di ba? Pumasa lang kami. But, you know, and the fact is, ang laking bagay na what they're doing now has nothing to do with their courses. Honestly, di ba? So, whatever your courses are, you have to remember, it doesn't mean that that's going to be your whole life moving forward. AK, how about you? Sa akin, bata pa lang ako nahanap ko ng ex mo. Kasi I started playing Tekken when I was 4. So, simula nun, parang yun na yung ex ko, hindi ko pa na-realize. Na-realize ko lang siya nung I started playing Tekken seriously. Na parang ito talaga yung passion ko. Ito yung possibility na tutulong sa akin in the future na magiging ito ako. Tapos yun, bata pa lang alam ko na, pero at the same time, yun, hindi ko kinalimutan na even though na yung Tekken, binibigyan ako ng sobrang daming hindi ko kinalimutan na ako kapag kasi kahit na alam ko yung Tekken, alam ko na importante yung studies para sa akin. Kasi yung studies na yun, tutulungan din ako na mahanap pa yung isang ex in the future. Well said. Now, speaking of academics, paano niyo binalance yun? Both of you are achievers. How did you balance simultaneously finding your ex or doing your passion, doing your ex, but at the same time, making sure that your studies are still prioritized? Me personally, priority ko yung pag-aaral. Hindi ako nagte-Tekken hanggang hindi ko tapos yung sa mga assignments, yung mga reviews. Hanggang hindi ko siya natatapos, hindi ako nagte-Tekken. So gumagawa ako ng schedule ko for the whole day. Laging huli yung Tekken. Hindi na uulit sa pag-aaral. Sa akin, ibang story naman. Kasi growing up, talagang overachiever ako. From kinder, high school, elementary, high school, lagi akong first honor, hanggang college. Pero ang hindi alam ng iba, hindi talaga ako tutok sa pag-aaral. Parang meron akong smart ako in a way, street smart, tapos madali akong mag-adapt sa lessons. Nagre-review lang talaga ako pag may quiz, pag may exam. Tapos, siguro ang naging sikreto ko kung paano ko nababalanse ang buhay ko, gumagawa ako ng mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Like nung high school, marami pong extracurricular activities.
Tapos ng college naman, wala akong organization, pero nag-push through ako with modeling. Modeling, pageant, just for me to feel na tao pa rin ako. Kasi kapag binuro mo yung sarili mo sa isang bagay na feel mo mababurn out ka, minsan mawawala na yung direction mo. Minsan, hindi mo na alam kung bakit ko ba ito ginagawa. Hindi naman ako masaya. In the end, yung iba sumusuko, lalo sa pag-aaral. Pero sana, you find the light. You find other ways to enjoy yourself. Kasi, hindi naman natatapos ang buhay mo kung hindi ka perfect sa exam. Hindi naman natatapos ang buhay mo kung na-delay ka sa thesis, kung na-delay ka sa mga submissions. Kasi ako, honestly, meron din ako mga delay sa mga projects. Kahit nga ngayon, minsan, sorry po, late po yung draft ko. Diba? Late yung deliverables. Oo, late yung deliverables. Pero palagi niyong isipin yung mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. And I think, yun yung nakapagpalakas sa akin ang until now. Kasi hindi ako nagpapadown sa mga bagay na hindi ko kontrolado. That's good, that's good. In terms of, so, the way I understand yung mga kwento ninyo, parang the passions, the ends, those were not your main priorities. Studies were the priority, parang, right? How do you turn, so effectively parang siyang hobby, how do you then treat that from just being a hobby to something more purposive, mas purposeful yung approach? Kunyari, in your case, you made it into a career, which also helped your studies. In your case naman, you also learned as much as you can. Eventually, you learned how to tell stories, how to talk to people, and it also became your career after. So how did you like move from it being just a hobby to something bigger, something more purposeful? Sa akin, at first kasi, I was only playing job on. Pero, at the end, nung iniba ko na yung view ko sa Tekken na, ay, gusto kong, yung intention, iniba ko na yung intention, hindi na to have fun lang. Dinagdagan ko na to win, to make it as my career. Doon ko siya nabago. Doon ko naging from hobby to career na talaga. Na everyday nagpa-practice ako kahit sobrang hirap. Kasi syempre, ipabalance mo. Tapos dadating ka rin sa point na tama po ba yung pinapractice ko? Kasi parang nasagad ko na. Hindi ko na alam kung meron pa bang kasunod. So yun, nung inipa ko na yung intention, doon na nagbago yung direction. Did you have mentors or people who supported you to help you get to that point? Actually, father ko. Dumating yun, actually hanggang ngayon, father ko, yun yung nagpo-coach sa akin. Kasi ayaw niyang nakikita natatalo ko. Kasi syempre nung bata ko, pag natalo, umiyak ako eh. Hindi naman naiiwasan yun. And then nakita niya na masakit sa kanila sa parent na nakita yung anak nila umiiyak. So inaral niya rin yung game. Na hanggang ngayon siya yung nagtuturo sa akin, nag-mentor. Siya pa nagdidisiplina. Kaya talagang sobrang swerte ko kasi supported ko. So, ang question ay, how did I turn my passion into a career? Yes. So, ako po, hindi naman ako nag-straight into hosting talaga after my graduation. So, after I graduated college, pumasok pa ako sa corporate. 3 years po ako sa IT industry. First 2 years, I was a software engineer and ayan. Yung huling taon bago ako nag-MPL, I was a senior analyst sa data analytics. And during those times, masaya naman ako sa ginagawa ko talaga. Pero nandun din yung pera. Alam naman natin ang mataas naman ang sahod sa IT, di ba? Sino mga IT dyan? Yan, yaman kayo. Okay. Malaki naman ang pera sa IT, promise. May pera talaga sa IT. Stable din ang trabaho dyan. Stable. Nandiyan talaga yung stability. And katulad yung sinabi ni Sir Ralph, nandun yung stability and tinrade ko yun for my career now. At first, sobrang takot talaga ako. Sobrang takot ako mag-resign. Kasi, ayun nga, senior na ako bago nag-resign. Ilang taon pa lang ako, maganda na yung position ko. Pero siguro, naging calling siya sa akin na hindi talaga tugma yung IT schedule ko sa MPL schedule. So, I had to give up one. Sabi ko nga noon, magre-resign lang ako sandali kasi tatry ko lang mag-MPL.
Pero eventually, nagtuloy-tuloy. Thankful ako sa blessings, no? And nung nag-MPL na ako, nare-realize ko na, ay, pwede pala siyang career kasi hindi lang pala siya, something. Meron ka rin ma-earn and at the same time, natulungan niya akong i-build yung pangalan ko in the industry. So yun, tinuloy-tuloy ko na yung career ko here sa MPL. And from time to time, binabalikan ko pa rin or pinag-iisipan ko pa rin, babalik ba ako sa IT? Kasi it's something na hinahanap ko pa rin, yung ma-exercise ko yung profession ko kahit part-time, ganon. So that's how I turned my passion into a career. Parang mararamdaman mo kasi if it's your time na. May mga few moments din before ako nag-MPL na puro down lang din yung career ko. So hindi ako agad nag-start sa MPL. Kung meron mga nakakilala sa akin before, nag-streamer ako, nag-try ako ng amateur scene sa female. Pero sabi ko, parang hindi para sa akin yun kasi palagi akong talo. So dito tayo sa hindi matatalo pero nasa ML scene pa rin. Yun. Lagi akong talo, hindi ako single Wala akong basta. Ayun natatalo. Okay, parang, well, something in common. You guys don't like music. So, sige. We'll go with the last two questions before we turn it over to the next set of speakers. Okay? Two questions which you can answer in one go. First, what you think would be the future of students overall? Like whether it's gaming related, it's passion related, what future can they expect? And then number two, if you could change one thing with what you guys went through, would you do it? Would you change anything? What would you do? Sige, ito na ako. Okay. So, ang first question, future ng mga students sa gaming or sa iba niyong passion. So, I think merong good future na naghihintay sa inyo given that marami ng supporting bodies or system ang nandyan para sa gaming. Palakpakan naman natin, like this event. Sobrang nagulat ako nung pagpasok ko kasi hindi ko in-expect talaga na ganito ka-close yung magiging setting natin. At first, I thought na para siyang stage tapos pag ganun kasi medyo intimidating siya. Parang hindi close yung mga tao. Unlike here, na pagpasok ko, uy, bakit parang magkakaibigan lahat? Parang magkakakilala lahat. And nakakatuwa lang din na yung mga student ambassadors, tinuturing nyo ng kaibigan ng isa't isa. In Thailand pa rin. Ay, sana all! Oh, di ba? And I think, kaya kayo naging ganyan ka-close is because merong mga tumatay ng guardians sa inyo na sinusuportahan yung passion nyo with gaming and esports. So, sobrang swerte. Meron kayong future sa gaming and esports industry as well as your passion. Dahil hindi lang naman paglalaro pag sinabi natin gaming and esports. Meron pa rin mga tao at the back of it like yan, sina Sir, di ba? Sina Sir Ralph, meron din mga bosses, di ba? So, if you aspire to be one na maging mga tao doon and hindi nawawala yung passion sa gaming, meron kayong future dito. And to the other question, na if there's one thing I would change sa past ko, sa lahat ng pinagdaanan ko all throughout my career, wala naman akong regrets, pero sana naging wiser ako sa pag-trust ng mga tao sa paligid ko. Kasi, ako kasi sobrang friendly, parang I'm a friend to all. Yeah. Pero, merong mga tao talaga na hindi same kung paano mo sila itrato. Parang ako, kunyari, super friend kita, pero hindi pala ganun yung tingin mo sa akin. And even sa professional setting, meron din mga ganyan. And hindi natin maiiwasan yan. So, I was too easy to trust. I was too soft to be a friend. Na to the point na yung pagiging vulnerable side ko ay minsan nakakakita ko din. Which is bad. Kasi you have to choose, you have to pick those people na genuine talaga sa inyo at matutulungan kayo. Like the mentors, the real friends. Hindi ko naman sinasabi huwag kayo makipagkaibigan. Pero do not overshare, do not overtrust. Dahil baka yun pa yung makasira sa career mo. So, for you guys, be wiser, be mindful sa lahat ng mga sinasabi nyo, not just on
Maraming, pwede ka maging friendly, iwas sa user-friendly. Basically. AK. Ano pa pa nilagagdag? siguro sa side ko, sa future, para sa ating lahat, sa inyo, feel ko, nandun na tayo sa point na hindi nyo na kailangan mamili kung passion ba o studies. Nandun na tayo sa point na pwede na natin pagsabayin. Meron ng system na kaya na natin pagsabayin yung passion at studies. Kasi dati, kailangan mo mamili eh. Kasi may mas malaking opportunity sa kabila, may mga opportunity sa kabila. Ngayon, ang dami ng support system na pwede para sa mga estudyante na gusto mag-esports. So, yun yung feel ko na malaking tulong. Yung pagpagulong ko, siguro, wala naman regrets. Pero siguro kung medyo yung career ko lang noon, age ko ngayon, kasi masyado akong bata noon eh. So hindi ko pa alam kung ano yung mga nangyayari, laro lang talaga. Siguro mas i-grab ko pa yung mga opportunities na hindi ko na-grab ko. Kasi dati, hindi lang naman Tekken yung nilalaro ko. Nag-basketball ako, nagdodota ako. Actually lahat, CSGO ka rin. Nag-ML ako, nagbabalo ako. Wala akong pinapalagpas na laro. Lahat yun talagang nagpa-practice ako, hindi ako sumusuko kahit hindi ko naman main game. Pero nag-focus na ako sa isang laro. Siguro kung babalik ko yun sa opportunity dati, i-grab ko yun na try ko mag-pro sa Dota, try ko mag-pro sa Emet, try ko mag-pro sa Dota. So yun, feel ko, yun yung masasabi ko din sa inyo na hanggat kaya nyo i-grab yung opportunities na ibibigay sa inyo, i-grab yun na nang i-grab. Kasi sobrang saya talaga. Well said, well said. Wala akong ibang masabi rin. Our two speakers are very well spoken. They're very close to your ages. Fresh grad ka pa rin. Fresh grad ka pa rin. So, like, I think these two are the perfect people to talk about their passions and how to get there. At least for you guys to figure yourselves out for your careers as well. So thank you, Odin. Thank you, AK. Would you like to say like anything else before we turn over to the next one? Yes. So, bago kami umalis, gusto ko lang mag-thank you sa inyo lahat. At karagdagan sa sinabi ni AK, huwag kayong matakot mag-try. Dati nga takot tayo sa pandemic. Pagkatapos ng pandemic, lahat tayo vlogger na, di ba? Huwag matakot, guys. I-try nyo lang lahat ng pwede. And, hindi man ako pala-reply sa mga DMs. You can talk to me in person pag nakita tayo. If gusto nyo na mag-advise. Kasi alam ko naman na lahat tayo ay may pinagdadaanan, silent battles and everything. And you just need a friend you can talk to me. Kahit hindi tayo personally magkakilala, I'd be happy to talk to you guys. Thank you so much! Una-una, thank you po sa Converge, siyempre. Sa pag-invite, thank you sa WP Connection. Thank you sobra sa inyong lahat kasi yun na. Hindi na ako student, pero feel ko student pa rin ako. Parang mga kaklase pa lang yun dito, pero yun, sobrang thankful ako kasi nagkaroon ako ng opportunity makipag-usap sa inyo and i-share yung journey ko. And sana may natutunan kayo, sana ma-inspire rin kayo, and yun, tuloy-tuloy kayo sa esports. Let's all give the both of them a huge round of applause. Picture daw, gusto ni Odin ng picture.